Sa Barangay Maligaya, isang maliit ngunit buhay na komunidad sa gilid ng ilog. May 4 na babaeng palaging laman ng usapan. Sina Marites, Marisol, Mariposa, at Maricon. Sa umpisa, kilala sila bilang mga tagapaghatid ng balita, mga osisera, mga tsismosa, at mga komentadorang walang preno. Sa mata ng marami, sila ang 4 na babaeng hindi nauubusan ng kwento, opinyon, at reaksyon. Pero tulad ng karamihan sa mga taong madaling husgahan, may mga lihim silang sugat, pangarap, at dahilan kung bakit sila naging ganoon. Si Marites, ang tagapag-ugnay. Lumaki si Marites sa pamilyang ang tawag ng iba ay radyo. Ang nanay niya ang unang pinupuntahan ng mga kapitbahay kapag may problema. At ang tatay niya ang laging may alam sa paggalaw ng barangay sapagkat siya ay isang barangay tanod. Doon natutunan ni Marites na ang impormasyon ay hindi lang tsismis. Ito ay tulay. Pero habang lumalaki siya, naging biro ang pangalan niya. Uy, si Marites, ano namang balita? Yan. May alam yan sa lahat. Sa bawat tawa ng iba, may kirot sa dibdib niya. Hindi nila alam na kaya siya umiikot sa barangay ay hindi para magkalat ng kwento, kundi para makiramdam kung sino ang may sakit, kung sino ang nag-aaway, kung sino ang nawalan ng trabaho. Tahimik niyang tinutulungan ang mga kapitbahay. Minsan, kahit hindi na siya napapasalamatan. Sa puso niya, gusto lang niyang maging bahagi ng komunidad. Hindi bilang tsismosa, kundi bilang tulay ng malasakit. Si Marisol, ang may mapanuring isip. Si Marisol ang tipo ng babaeng hindi mapakali hanggat hindi niya nauunawaan ang isang bagay. Bata pa lang siya, mahilig na siyang magtanong. Bakit ganito? Paano nangyari yun? Sino ang nagsabi? Para sa iba, nakakainis iyon. Ang kulit mo, Marisol. Hindi lahat dapat tinatanong. Pero para kay Marisol, ang tanong ay paraan para makita ang katotohanan. Lumaki siyang may pangarap na maging guro o researcher. Pero dahil sa hirap ng buhay, hindi siya nakapag-aral ng tuloy-tuloy. Kaya, ang barangay ang naging classroom niya. Ang mga tao, ang kanyang mga libro. Sa likod ng kanyang pagiging osisera, may babaeng naniniwalang ang tamang impormasyon ay nakakapagligtas. Si Mariposa, ang mensaherong tsikadora. Si Mariposa ay parang paru-paro. Magaan kumilos, mabilis lumakad, at laging may talang kwento. Pero hindi alam ng marami na lumaki siyang mag-isa sa buhay. Maaga siyang naulila at ang barangay ang naging pamilya niya. Kaya bawat pagbisita niya sa bahay-bahay ay hindi lang paghahatid ng balita. Ito ay paghahanap ng koneksyon, ng pakiramdam na may tahanan siya
At oo, madaldal si Mariposa. Pero ang bawat salita niya ay may dalang pag-asa. Ang bawat ngiti niya ay may dalang lakas. Si Maricon, ang komentadorang may pusong ginto. Si Maricon ang babaeng may boses na kayang punuin ang buong barangay. Lahat ng issue, may komento siya. Lahat ng pangyayari, siya ay may punchline. Pero sa likod ng lakas ng loob niya, ay isang babaeng minsang hindi pinakinggan. Lumaki siyang tahimik, mahiyain, at madalas nabubuli. Tinawag pa nga siya noong Maricon the Human Lechon. Hanggang sa natutunan niyang gamitin ang tawa bilang sandata. Kung hindi siya papakinggan kapag seryoso siya, pakikinggan siya kapag nakakatawa siya. At sa bawat biro niya, may kasamang pagpapagaan ng loob. Isang gabi ng Agosto, dumating ang bagyong hindi inaasahan ng lahat. Malakas ang hangin, parang humahagulgol. Ang ulan, parang walang katapusan. Ang ilog, unti-unting umaapaw. Nang pumutok ang sirena ng barangay, nagkagulo ang lahat. May mga batang umiiyak, may mga matatandang hindi makalakad, may mga pamilyang hindi alam kung saan tatakbo. At doon, nagsimulang magningning ang 4 na babaeng matagal nang minamaliit, kinukutya, nililibak, at minsang ginagawang pulutan ng mga usapan. Habang ang iba ay nagtatago, si Marites ay naglakad sa ulan. Hindi para magbalita, kundi para mangalap ng impormasyon na makakapagligtas ng maraming buhay. May naiwan sa Purok 3. May buntis sa may tulay. May matandang hindi makalabas sa likod ng kapilya. Dahil sa kanya, mabilis nakarating ang mga rescuer. Dahil sa kanya, walang naiiwang bahay na hindi nalaman ng barangay. Habang lumalakas ang ulan, si Marisol ay nakaupo sa mesa ng barangay hall. Hawak ang mapa ng buong Maligaya. Sinusuri niya ang bawat daan, bawat eskinita, bawat posibleng ruta. Dito tayo dadaan. Mataas ang lupa rito. Huwag dyan. May bumagsak na puno. Unahin ang Purok 5. Maraming mga bata at matatanda roon. Ang kanyang pagiging usisera na dati kinaiinisan ang naging sandata ng barangay. Habang ang iba ay natatakot lumabas, si Mariposa ay naglakad sa baha. Bit-bit ang mga kahon ng pagkain at tubig. Basang-basa, nanginginig, pero hindi tumigil. May pagkain po dito. May gamot po sa evacuation center. Ligtas po kayo, huwag po kayong matakot. Sa bawat pagdating niya, parang may sumisindi na ilaw. Ang mga tao, kahit takot, ay napapangiti. Sa evacuation center, habang ang ulan ay parang tambol sa bubong, si Maricon ang naging boses ng pag-asa. Mga kapitbahay, relax lang. Hindi tayo pababayaan ng Diyos at ng group chat natin.
Nagpadala siya ng memes. Nag-update ng balita. Nagpapaalala ng safety tips. At nang makita niyang maraming batang umiiyak, nag-organize pa siya ng storytelling session. Sa gitna ng dilim, ang tawa ni Maricon ang naging musika ng pag-asa. Kinabukasan, nang humupa na ang tubig, nakita ng mga tao ang pinsala. Pero nakita rin nila ang 4 na babaeng hindi sumuko. At doon, nagbago ang lahat. Hindi na sila tinawag na tsismosa. Hindi na sila tinawag na pakialamera. Hindi na sila tinawag na tsekadora. Hindi na rin sila tinawag na komentadora. Tinawag silang bayani ng Barangay Maligaya. Si Marites, ginawang best community connector. Sa kanya dumadaan ang opisyal na balita dahil siya ang may pinakamalawak na puso at pinakamalalim na malasakit. Si Marisol, isinama sa Barangay Rescue and Disaster Team. Siya ang utak ng mga plano. Ang babaeng kaya magligtas gamit ang talino. Si Mariposa, ginawang opisyal na mensahero at event host dahil ang bawat salita niya ay may dalang pag-asa. At si Maricon, ginawang community counselor at event host dahil ang tawa niya ay gamot at ang presensya niya ay tahanan ng lahat. At mula noon, tuwing may sulat ng pasasalamat, laging may nakasulat sa dulo, "Sincerely yours, Barangay Maligaya." Ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa tsismis, sa ingay, o sa panlabas na ugali. Sa panahon ng pagsubok, lumalabas ang ginto ng puso. At minsan, ang mga taong hinuhusgahan, sila pa ang magiging tunay na bayani ng komunidad.